Magandang araw. Welcome to our module number 11 of the Mathematics in the Modern World for Engineers with the title of Equation of a Line. So let us define our learning targets. First is to identify the different equations of line. So ibig sabihin, meron tayong iba't ibang klase ng equation na gagamitin for the line. Then solve for the equation of a line given its slope, intercepts, or graph. Or so ibig sabihin, pwede pala nating isolve yung equation na to gamit lang yung slope, yung intercepts, and then the graph. Then, sketch the line based on its given equation. So actually, this target number 3 were already targeted on the previous lesson, which is graphing of a linear equation. Okay, so now let us preview our lesson for today. So first is identifying the different equations of a line. Again, we have different equations kung paano ba gagamitin natin. First is nakuha na natin to on the previous module. We have our what we call the slope-intercept form, or ito yung ating ganitong itsura. We have the y is equal to mx plus b. Okay, so kapag may nakita na kayo dyan na ganyan ang itsura or ganyan ang format ng line, ibig sabihin yan yung tinatawag natin na slope-intercept form. Now, what about kung hindi naman slope yung binigay sa atin or baka ang ibinigay naman is naka-points. Ito naman yung tinatawag natin ngayon na point slope form. Okay, the point slope form wherein ang nagbago sa kanya is that ganito siya. We have y minus y sub 1 is equal to m multiplied by x sub 2 minus x sub 1. Okay, so ibig sabihin may given na binigay na plots or coordinates dito. Okay? And then, lastly is the standard form wherein, okay, ito, yung standard form natin, ang itsura naman niya is that ito siya, ax plus by is equal to c. So, dito, ang gagawin niya lang is that for you to transpose. Okay, transposition ang gagawin natin para ma-convert natin siya into slope-intercept form. Okay, then solving for the equation of a line, this is building on this foundation. We will learn how to derive the equation of a line given a certain parameter. So again, yung sinasabi ko kasi, itong tatlo na to, actually, okay, itong tatlo na yan, pwede namang isa lang maibigay dyan, pero magawa mo rin yung tatlo na yan. Okay. So, sketching a line from its equation, yun yung sinasabi ko sa inyo that this is already tackled from the previous lesson. Okay. So, now, slope-intercept form, again, ito yung itsura niya. Okay, we have y is equal to mx plus b. Then, the point slope form, we have y minus y sub 1 is equal to m multiplied by x sub 2 minus x sub 1. Okay? And then, the standard form is ax plus by is equal to c. So now, solving with the slope and y-intercept, again, ito yung kanina sa previous lesson din natin, diba? We have y is equal to mx plus b. Wherein, yung m natin dito is what we call the slope, and then, yung b natin dito is the y-intercept. Okay? Kasi nga, makukuha natin yung value ni b na yan kapag naging 0 yung ating x. So, for example, ayan, so, let us have an example. Paano kung halimbawa na ang binigay sa atin is y is equal to 3x minus 2. So, again, sabi natin kanina that the m natin is yung coefficient or yung kasama ni x, which is 3. And then, yung b naman natin na y-intercept natin is yung letter b or eto. So, don't forget kasama pa rin yung sign, which is negative 2. So, that's why, yan yung itsura ng ating bibigay. Okay. Now, paano naman kung baliktad? Baliktad yung ginawa. Ang binigay naman is, for example, let us have m is equal to 4, then b is equal to negative 1.
Okay, so kapag ganyan ang binigay, so therefore, kung kailangan mo ng slope-intercept form, ang gagawin mo lang is that, kopyahin si y equals, di ba, we have mx plus b, so therefore, substitute lang tayo. Ang m natin is 4, then x, then yung b natin is negative 1, so therefore, this is negative 1. So, ito lang yung mangyayaring sagot natin. Okay? So, para naman siya gawing point-slope form, okay? So, dito na lang ako magsulat. Para maging point-slope form siya, kasi 'di ba ito yung nakuha natin as slope-intercept form. So, this is slope-intercept form. Ngayon, to convert this into point-slope form is that, ang gagawin lang natin ay tayo ay transpose. Okay? So, dito, ililipat lang natin yung b natin sa kabila. Okay? So, di ba we have this formula, y minus y sub 1. Okay? So, therefore, ilipat lang natin siya. Then, we have now here, so pag nilipat natin siya, magiging y minus 1 is equal to 4x. Okay? So, yaan na ngayon yung ating point slope form. At kung yan naman ay gusto natin gawing standard form, okay? So, 'di ba si standard form naman natin ay naka ax plus by is equal to c. So, therefore, ang gagawin lang natin, lipat lang natin si 4x. Okay, so sulat ko muna, y minus 1 is equal to 4x. So, therefore, si 4x, lipat lang natin sa kaliwa, and then si negative 1, lilipat natin sa kanan. So, therefore, magkakaroon tayo ng from positive 4x sa kanan, magiging negative 4x sa kabila, and then plus y is equal to, from negative 1 sa kaliwa, magiging positive 1. So, ito na ngayon yung magiging standard form natin. Okay? So, ganun lang siya kadali para sa pagkuha ng standard form, slope-intercept form, and point-slope form. Okay, so now here, solving with x-intercept and y-intercept. So again, when we say intercept, ibig sabihin sila lang yung may value, yung kasama nila sa coordinate will be 0. So for example, kay x-intercept, meaning the yung line natin will mapaplat siya sa x-axis. Ibig sabihin, 0 yung y niya, and then when we say y-intercept naman, 0 yung kanyang x, so therefore, maglalay naman siya sa y-axis. So, to find the slope, using intercepts, okay, so ito yung magiging formula natin. Okay, so we have m is equal to y1 minus 0 over 0 minus x sub 1. So therefore, this is equal to negative y sub 1 over x sub 1. Okay, so ibig sabihin, pag intercepts yung binibigay, ganyan yung kalalabasan niya. Okay, so example natin here. So sabi sa atin, gamitin daw natin that a is equal to x-intercept na equal kay 4. So, therefore, siya ay naka 0.40. And then, kay y-intercept naman, we have 2. So, therefore, it is located at 0, 2. So, therefore, using the formula, okay, formula lang natin, m is equal to negative y sub 1 over x sub 1. Okay, so here, we will be having, ano yung y natin? The y-intercept, we have 2, negative 2 over, na may x sub 1 natin, we have 4 points, so we have 4. Or, simplifying this, we have negative 1 half. So, that's now our final answer for our slope. Okay? And then, pag nakuha natin ngayon yung slope-intercept form niya, pag nakuha natin yung slope niya, pwede na natin ngayon yang i-convert into the slope-intercept form.
So, ang gagawin lang natin dyan, again, y is equal to mx plus b. Okay? So, we will be having si y, kopyahin. Ano yung m natin? We have negative 1/2. Then, x plus, again, yung y-intercept natin is 2 daw. So, therefore, this is plus 2. And now, ito na yung naging ating slope-intercept form. And to convert that into, kung i-convert natin siya sa pagiging, ano niya, sa pagiging point slope form, okay? Point slope form, ibig sabihin, lipat lang ulit natin si positive 2. So, therefore, kopyahin natin, y is equal to negative 1/2 x plus 2. So, lipat lang natin si positive 2, magiging y minus 2 is equal to negative 1/2 x. So, yaan na ngayon yung ating tinatawag na point slope, point, ngayon, point slope. Tama ba? Yes. Point slope form. Then, kung gusto niyo siyang igawing standard form, again, transposition lang ulit. So, sa standard natin, lipat lang natin si x sa kaliwa and then yung ating constant sa kanan. So, magiging from negative, magiging positive na siya. So, therefore, we have 1/2 x plus y is equal to, from negative 2, magiging positive 2. Yan na ngayon yung ating standard. Okay? So, ayun, ganun lang yung gagawin natin. Okay, so kung mapapansin niyo, baka kasi sabihin nyo, iba tong nakuha natin sa nakuha dito sa baba. Okay, so it is because of, ang ginawa nila is tinanggal siya sa pagiging fraction. Okay, so pwede yun, possible naman yun, wala namang problema doon. So ang gagawin nyo lang is to multiply both sides by 2. Okay? So, when you multiply both side by 2, gamitin natin yung naging ano natin, nakuha natin na PS. We have PS natin, P to S natin is y minus 2 is equal to negative 1/2 x. So, ang gagawin nyo lang dito is to multiply both side by 2 para makancel ngayon yung ating fraction. Okay, so therefore, ang mangyayari dyan will be 2 times y is 2y minus 2 times 2 is 4 is equal to, nakakancel ngayon yung 2. So, negative x ang mangyayari. So, we have negative x. So, kung papansin nyo, same sa nakuha dito sa point slope form. And then, using yung nakuha natin kanina na standard, we have 1/2 x plus y is equal to 2. Again, you multiply 2 both for the both sides. Okay? So, therefore, ang mangyayari lang sa atin dito is cancel to. Then, matitira si x plus 2 times y is 2y is equal to 2 times 2 is 4. Kaya, nakuha din natin yung ito. Okay? So, that's all for this. And now, let us try solving from a graph. Okay, paano naman kung graph yung given sa atin? Okay. So, first is to identify the 2 points. Okay? So, let us identify the 2 points. Siyempre, hindi ka naman makakakuha dyan ng ano, diba? Kung graph lang mismo yung makikita natin. So, from these 2 points, let's call them the x sub 1, y sub 1, then x sub 2, y sub 2. Then, calculate for the slope. So, we have the formula slope here. Ito siya. Y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. Then, after nun, is to find now the y-intercept. So, yung y-intercept natin, kung saan naglalay kay y-axis. Then, since nakuha mo na yung y, nakuha mo na yung slope, nakuha mo na yung y-intercept, therefore, pwede na natin ngayong isulat yung ating equation. So, dito, we have, hindi mismong binigay yung itsura ng graph, but then, ang binigay sa example natin is the points. Okay. So, points mismo yung binigay. So, ito siya. 1, 3, and 3, 7. So, let us
assign ngayon na yung 1, 3 natin, this is the x sub 1, y sub 1. Then, ito naman si x sub 2, y sub 2. Okay. First is to get the slope. Sabi natin, slope has the formula y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. Okay. So, gawin natin, substitute the given. Ano yung y sub 2 natin? We have 7. Minus, ano yung y sub 1 natin? We have 3. Over, x sub 2 natin is 3. Minus, ang ating x sub 1 is 1. So, simplifying this, 7 minus 3 is 4. Then, 3 minus 1 is 2. So, this is 2. Okay? Simplified. Nakuha na natin si slope. Next natin is to get the y-intercept. Okay. So, para makuha natin ngayon si y-intercept is that makukuha natin siya, use the point 1, 3 to find b. Okay, ito. One thing dito na pwede mong gamitin is gamitin mo rin yung slope form. Okay? Pero, ang mangyayari sa atin dito is that you use 1 point. 1 point only, Hindi mo gagamitin si 3 and 7. Let's use 1, 3. And then, sabi natin, kapag may y-intercept tayo, 0 agad yung ating x, and then, si b yung ating y. Okay? So, therefore, pwede natin gamitin yung yung slope formula natin kasi nga, nakuha na natin yung value ni slope. So, we have m is equal to y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. So, ngayon, pag yan ang ginamit natin, so we can say that 2 yung ating slope, and then yung y sub 2 natin, ito na siya. Okay? So, ito na yung magiging x sub 2 and y sub 2 natin. So, ang y sub 2 natin is b, minus, ang y sub 1 natin, we have 3, over, yung ating x sub 2, which is 0, minus yung ating x sub 1 na 1. And then, using this, pag nagsisolve na tayo, so we have 2 is equal to b minus 3 over negative 1. So, ito, multiply natin sa 2 para malipat na siya, magiging 2 times negative 1 is negative 2 is equal to b minus 3. So, therefore, gagawin lang natin si negative 3, transfer lang natin sa kabila, magiging, we have now, positive 3 minus 2 is equal to b. And then, simplifying this, we have b is equal to positive 1. So, therefore, ayan, o, diba? Same lang tayo nang nakuha. Ito na siya. So, kung meron na tayong slope na 2 at meron na tayong b na 1, therefore, we can now write our equation. So, for the slope-intercept form muna tayo, we have now y is equal to mx plus b, or rewriting this, y is equal to, ano yung m natin? We have 2, yung x natin, sulat lang, plus yung b natin is 1. So, yan na ngayon yung ating slope-intercept form. At kung papalitan natin siya into point slope, okay, for the point slope naman, so transfer lang natin, magta-transpose lang tayo, lipat lang natin si positive 1, from positive magiging negative 1. And then this is equal to 2x. So, yaan na ngayon yung ating point slope form. At para naman sa ating standard, okay, so for the standard, lipat lang ulit tayo, magiging from positive 2x, okay, pwede naman din, para maging positive yung x natin, si y na lang yung ilipat natin sa kabila. So, magiging negative 1 is equal to 2x, from positive si y, magiging negative y. So, then, pwede nyo namang isulat yan as 2x minus y is equal to negative 1. And that will be your standard equation. So, with that, yun lang naman ang ating module number 11. So, I assume na sana naintindihan kung ano man yung pinag-aralan natin for this module. So, thank you for watching.